mga anak. Pero Aling Linda, hindi po ganoon ang klaseng buhay na dapat nyong tahakin. Unang-una, 58 years old na po kayo. Ano ang gustong nyong gawin? Sabi nyo, gusto nyong makita ang anak nyo. Di sana, ginawa nyo ng paraan. Kaya ito isang magandang oportunidad na makapagbago ka sa tulong ng mga 4 na tao na nasa paligid mo ngayon. At sila ngayon nagagawa ng paraan para may ayos kang muli at maging mabuting tao na kagaya nung dati. Ha? Yun lang po. Aling Linda, bawat mabuting gawain ay may karampatang gantimpala nagmumula sa Diyos. Ngunit, bawat masamang gawain ay may katumbas na kaparusahan na hindi ang Diyos ang nagpaparusa, kundi ikaw mismo ang humahatol at nagbibigay ng kaparusahan sa sarili mo. Layong lalayo ang iyong mga anak kapag malaman na ikaw ay nagsusugal, ikaw ay umiinom, at ikaw ay nanluloko sa kapwa. Kaya putulin mo na ang ugat na ito. Anong ugat ng iyong kasalanan? Ang pagbibisyo. Dahil kung mawala ka ng bisyo, ay wala ka ng kailangang pera. Hindi ka na manluloko ng kapwa, hindi ka na mag-iinom. At yun, ang mga tao ay lalong maaawa sa iyo. At ang Panginoon ay maaawa sa iyo. Salamat. Sa aming pong palagay, Nanay Linda, ay kailangan po ninyo unang-una po muna sa lahat ay tanggapin na kailangan po at gusto po ninyo na kayo ay magbago at maayos po. At gusto po ninyong tulungan ang inyong sarili. Kasi po, sina Marites, si Nora, si Aling Purisa at si Annabel, hindi po sila makakatulong sa inyo kung kayo po mismo sa sarili po ninyo ayaw po ninyong tulungan ang sarili nyo. Kailangan po ninyong tulungan ang sarili nyo, Nay. Napag-alaman ko po na sa counseling, nasabi nyo na nung isang araw lang uminom kayo. Nung isang araw lang din po, nagsugal kayo. Siguro po kung matatanggap nyo na sa sarili nyo na kailangan po ninyong magbago, matutulungan po kayo ng mga kaibigan ninyo. Kung kakayanin din po ninyong humingi ng tawad sa kanila, matutulungan pa rin po kayo. At kung mangangako po kayo na hindi nyo nagagawin, tutulungan pa rin po nila kayo. Pasensya na, Tessa. Nora, pasensya na. Puresa, pasensya na. Hindi ko na uulitin, magbabago na ako. Sana gawin nyo, kasi hindi naman ho para sa amin yung sinasabi namin eh. Para din sa inyo yan, kasi hindi na ho kayo bata. Kaya ho hindi bumabalik siguro yung mga anak nyo dahil sa ginagawa nyo. Baka nalalaman din ng mga anak nyo kung ano yung ginagawa nyo. Kaya sana naman ho, dito, kaya kami lumapit dito para hindi para sa sarili namin, para sa inyo. Ang gusto lang ho namin, baguhin nyo na kung ano yung ginagawa nyo. Kasi hindi lang naman ho kami yung niloloko nyo eh. Pati yung sarili nyo, niloloko nyo na rin. Kung gusto nyo tulungan namin kayo, tulungan nyo rin yung sarili nyo. Hindi po para sa amin, para sa inyo. Kasi hindi na rin po kayo ibang tao sa akin eh. Parang nanay ko na rin po kayo kasi alam ko natulungan nyo kami. Natulungan mo ako sa kapatid ko. Kaya lang, hindi mo ginamit sa tamang paraan. Hindi mo ginamit eh. Kaya dun masama talaga loob ko. Pero ngayon, pinapatawad kita. Pero sana ipangako mo na hindi mo na talaga gagawin. Para tulungan ka rin naming hanapin yung mga anak mo. Yun lang. Ate Nora? Napapatawad na kita sa ginawa mo sa akin. Ayos lang. Tutulungan kita sa mga ko. Kay Aling Purisa po, humingi na ho ba kayo ng tawad? Pre, pasensya na. Hindi ko na uulitin. Sana nga baguhin mo na yung ugali mo na yan, Dang. Para rin sa'yo yan, hindi para sa amin kasi may edad ka na eh. Maglaba ka na lang kung ano. Marami ka namang ibang magagawang paraan, wag na yun. Masama ka naman kasi yun. Panabahin mo na lang yung ano mo, racket mo. Mga anak Ate mo para Annabel? bumalik sa'yo. Ate Linda, magbago ka na.
May edad ka na, matanda ka na, kailangan mo nang maging maayos ka. Para pagka makita mo yung mga anak mo, kusa na silang bumalik sa'yo. Hindi mo na sila kailangang hanapin dahil alam nilang nagbago ka na. Siguro maganda rin po na kunin natin ang pagkakataon na ito, Nanay Linda, na makapanawagan po kayo sa inyong mga anak na si Loida, Joanne, Joel at Angelica. Dahil baka ho sakaling nanonood sila o kahit na sino sa mga kamag-anakan po ninyo sa Samar. Yung mga anak ko, si Loida, Joanne, Joel, at si Angelica, kung alam lang nila kung nasaan ako, nandito lang ako sa San Mateo, pwede nila akong puntahan. Nandito lang ako at nag-iintay. Yan lang po. Sana nga po napakinggan nyo ng mga anak ni Aling Linda. At sana nga ay makurot natin ang kanilang mga puso at magawa ng paraan na makipagkita po sila sa inyo. Hangad po namin, Nanay Linda, na matapos po na marinig namin ang problema ninyo dito ay naunawaan po ninyo na ang concern namin ay kayo po. Kayo po ang inaalala namin at sana nga po mahinto na po yung pag-iinom ninyo, pagsusugal at panloloko po ng kapwa. Kasi po talagang lahat naman po tayo doon papunta sa pagtatapos po ng ating buhay. So sana po magawang pa ho ng paraan at maayos pa kahit paano. At sana wag din magsawa sa pagtulong si Ate Marites, si Ate Nora, si Ate Purisa at ganun din si Ate Annabel. Maraming salamat sa pagtitiwalang binigay ninyo sa aming pong programa. Amin na po tayo mga kapatid, ano ba ang napaka-importanting aral na naman ang ating natutunan sa isyong ito? Bilang mga tao, naturalesa na natin ang pagbibigay ng respeto sa mga yumao. Kaya kung kaya nating ibigay ang respeto at paggalang sa mga patay, dapat ay mas kaya rin natin itong ibigay sa mga buhay. Dahil kung paano mo inirerespeto ang kapwa mo, ganun din ang ibabalik nila sa iyo. At para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, huwag nating gawing kabuhayan ang kahirapan at ang pagluluksa at ang kamatayan ng iba. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kapatid. Maraming salamat din sa aking co-host na si Hans Martel. Sa Dance Squad, Kana B1 at B2. Sa ating pong pinakamamahal na trio, Tagapayo. At ang ating pong mga sausawero at sausawera sa Broadway Studio. At sa lahat ng mga sausawera worldwide, salamat po ng marami sa inyo at sa ating mga bisitang nagbahagi po ng kanilang kwento sa amin dito sa programa. Maraming salamat din po. Ako pa rin po, ang inyong pambansang kapitana, ang inyong sangamin laging nagpapaalala ang problema. Pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to, mga kapatid. Ngayong Huwebes, Doon ko pa nakita yung sawa at saka yung anak Onda. mag-ina may lahing ahas? Pagbalik ko, naghahalikan sila. Si Vicky at yung kinakasama mo. Opo. Naging karelasyon mo ba ang kinakasama ni Ate Rose? Hindi po, ma'am. Naging karelasyon ba ng anak ninyong si Cheche, yung kinakasama naman ni Ronnie? Opo. Ngunit gigimbalin ang isyu ng pagtataksil ng isang matinding revelasyon. Ito na ang pagkakataon po para malaman ni Cheche kung sino ang tunay niya pong ama. Anak, ginawa ko kilig sa'yo. Magkapatid po ba si Cheche at si Ron? Face to Face, ngayong Huwebes, 10:30 a.m. Dito lang sa TV5. How dare you? From a good family ako para ganyanin mo.